Konsepto ng bansa at ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Natatalakay ang konsepto ng bansa. Naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ano ang bansa? Una, ang bansa ay isang malayang estado na may sariling pamahalaan. Pangalawa, binubuo ito ng mga mamamayan na naninirahan sa isang tiyak na teritoryo. At pangatlo, may kakayahang mamahala sa sarili o may soberanya. Apat na mahalagang katangian ng bansa. Una, teritoryo. Pangalawa, mamamayan. Pangatlo, pamahalaan. Pang-apat, soberanya. Teritoryo ng Pilipinas. Ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng una, kalupaan, ito ay mga isla at lupaing sakop ng bansa. Pangalawa, katubigan, ito ay mga dagat, ilog, at karagatang nakapaligid. Pangatlo, himpapawid, ito naman ay ang espasyo sa ibabaw ng teritoryo. Lawak ng teritoryo. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng libo-libong isla. Saklaw nito ang mga pulo at katubigang nakapaligid dito. Mahalaga ito sa likas na yaman at sa kabuhayan ng ating bansa. Hangganan ng teritoryo. Ito ang nagsasaad kung hanggang saan ang sakop ng bansa. Tumutukoy sa hangganang lupa, dagat, at himpapawid. Mahalaga upang matukoy ang karapatan ng bansa sa kanyang teritoryo. Mga saligan ng hangganan. Ang hangganan ng Pilipinas ay nakabatay sa mga sumusunod. Batas ng bansa at internasyonal na kasunduan. Kasaysayan at dokumentong legal. At heograpikal na lokasyon at mapa. Pambansang teritoryo. Ang teritoryo ay isang elemento ng isang estado na tumutukoy sa lupang tirahan at nasasakupan nito, kung saan kinukuha ang mga likas na yaman na kailangan ng mga mamamayan. Ang teritoryo ay isang lugar o lugar na limitado sa ilalim ng pag-ari ng isang tao o grupo, isang samahan o isang institusyon. Estado. Ang estado ay isang uri ng kaayusan ng pamahalaan na binubuo ng isang pamayanang pampolitika na nakatira sa ilalim ng isang sistema ng pamahalaan. Mga kasunduan tungkol sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Una, kasunduan sa Paris. Pangalawa, kasunduan sa Washington. Una, kasunduan sa Paris. Pagpapatibay ng Treaty of Paris sa opisina ni Sec. John Hay, White House, Washington, D.C., USA. Ang kasunduan sa Paris, na nilagdaan noong ika-10 ng Disyembre 1898 ay ang nagtapos ng digmaang Espanyol-Amerikano. Nakasaad sa kasunduan ang pagpapalaya sa bansang Cuba, ang paglilipat ng pamumuno sa Estados Unidos sa mga bansang Puerto Rico at Guam, at ang pagbili sa Pilipinas mula sa Espanya sa halagang $20 milyong ng Estados Unidos. Ang Pilipinas ay nasa pamamahala ng mga Kastila ng mahigit 300 taon. Pangalawa, kasunduan sa Washington. Kasunduan sa Washington, Treaty of Washington, 1900. Ang kasunduan sa Washington ng 1900 ay nilagdaan noong Nobyembre 7, 1900 at nagkabisa noong Marso 23, 1901 matapos ang pagpapalitan ng pagpapatibay ng dalawang bansa. Sa kasunduang ito, isinuko ng Espanya sa Estados Unidos ang lahat ng karapatan, titulo, at pag-aangkin nito sa mga pulong kabilang sa arkipelago ng Pilipinas na hindi na isama sa naunang kasunduan. Kabilang dito ang mga pulo ng Cagayan Sulu, Tawi-Tawi, at Sibuto. Layunin ng kasunduang ito na ganap na maisama ang mga nasabing pulo sa teritoryo ng Pilipinas, upang malinaw na saklawin ang buong kapuluan sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos. Ang kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya ay nilagdaan noong Enero 2, 1930. Layunin ng kasunduang ito na malinaw na tukuyin ang hangganan sa pagitan ng teritoryo ng Pilipinas at ng Hilagang Borneo. Sa kasunduang ito, nagtakda ng 10 bagong linya ng hangganan na naghahati sa nasabing mga teritoryo. Nakasaad din dito na ang Turtle Islands, na matatagpuan sa Tawi-Tawi, at ang Mangsi Islands ay kabilang sa Balabac, na bahagi ng lalawigan ng Palawan, at sa makatuwid ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.